Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lolo Abyog. Walang eksaktong taon, probinsya ng Dipolog. Nang mga panahong ito, bata pa lamang si Lolo Abyog. Nakahiligan na niyang manguha ng pagong. Yun bang tangkal sa baboy? Daanan ng dumi na may napakayabong na gabi at kangkong. Doon maraming pagong at ito ang laruan ni Lolo Abyog. Dagdag pa nito, sobrang dumi niya at baho, ngunit karugtong ng kanal. Papunta sa maliit na sapa ngunit napakalalim at lampas bewang ang putik. Ang sabi ni Abyog, patpatang ginagamit niya upang tusukin ang putik kung meron mang nakalubog na pagong. Hanggang sa may nakita siyang biglang lumitaw sa ilog. Yun bang tila may pumutok na bula at ang lumabas, bilog na kulay abo na halong dilaw. Noong una, holen lamang ang tingin niya doon. Nagandahan si Abyog kaya naman dinampot. Ngunit bigla na lang bumigay ang tinatapakan niyang lupa. Sobrang nagtaka si Abyog dahil matigas naman ang lupa't papano naging putik. Hanggang sa nalubog si Abyog. Nagsisigaw siya ngunit hanggang leeg na niya ang putik at kapag gumalaw pa siya lalo, maaaring mas lumalim pa ang pagkakalubog. Kaya gamit ang patpat, inabot niya ang makapal na kangkong hanggang sa unti-unti niyang inusad ang katawan at tuluyang nakaahon. Hanggang sa nakita siya ng ina, inangat ang kamay, pero hindi siya pinapansin ng nanay at sa halip, bumalik lamang ito sa loob ng bahay. Sobrang nagtataka si Abyog. Nilinis ang katawan pati na rin yung batong nakuha. Binalikan niya ng tingin yung bahagi kung saan siya biglang lumubog. Laking gulat ng bata nang makita ang lupa na matigas naman at hindi na putik. Nakaramdam ng takot si Abyog. 9 na taong gulang pa lamang siya na mga panahong yun. Matapos ito, pumasok siya ng tahanan. Yung nanay ni Abyog na tawagin na lang natin sa pangalang Lolita. Nagtanong kung saan ba galing ang bata. Hindi siya nakasagot. Napapaisip kung bakit siya natanong magkaharap lamang sila kanina. Kaya naman sinabi niyang nasa gilid lamang siya ng babuyan at nasa harapan lang siya ng ina. Ngunit napakunot ang mukha ni Nanay Lolita at napakamot ng ulo si Abyog. Nang mga sumunod na araw, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Bigla na lang bumilis ang kilos. Yun bang kapag nanaisin niyang pumunta sa isang lugar, ilang hakbang lamang ay makakarating na kagad. Ngunit hinayaan na lamang niya ito. At baka sa isip lamang ang mga kakaibang nangyayari. Ngunit merong isang pagkakataon na nakita siya at napingot pa ng ina. Papaano ba naman? Napag-utusan noon si Abyog na bumili ng rekado ng ulam. Pag-abot pa lamang ng pera, ilang minuto lang ay dala na ni Abyog ang nabili. Nagulat pa nga ang ina at kamuntikang matapon ang kumukulong mantika sa kanya. Ay sus, Ginoo nimo, nakakagulat ka naman anak. Ang bilis mo nakarating ha. Malayo ang bilihan ng rekado. Sa susunod wag mo kong gugulatin. Kay nininervyos akong bata ka. Ikaw talaga. Wika ng ina, sabay unat ng buhok sa batok.
Sasabihin sana ni Abyog ang mga nangyayari. Kaso baka hindi naman maniwala ang nanay. Hanggang sa lumaon, buo nang napansin ng ina ni Abyog ang mga kakaibang kinikilos. Isang araw, habang bumubuhos ang malakas na ulan, napag-utusan si Abyog na ayusin ang mga timba at maliliit na banga para maisahod ang tubig ulan sa kanto ng bubong. Maputik ang pasilyo sa gilid ng tahanan, kaya nahirapan si Abyog. Nagkanda putik-putik ito at nang pumasok sa loob ng tahanan, halos himatayin sa takot ang ina ni Abyog. Nakatingin ito sa paanan at napatakip pa ng bibig at sinabing merong multo. Sobrang nagulat naman si Abyog. Nagsalita siya at sinabing nasaan ang multo. Mas lalong napasigaw ang ina. Mabilis na pumunta ng kusina upang ipaalam ang nangyayari sa tatay ni Abyog na si Tatay Abraham. Sabay na bumalik ang mga magulang at tinuro ni Nanay Lolita ang sinasabing multo. Ayan, Abraham, may mga baka sa sahig. Nakikita mo ba? Wika ni Nanay Lolita. Napakunot si Tatay Abraham. Tinitigan ang bakas ng paa hanggang sa unti-unting lumitaw si Abyog. Napahawak pa sa dibdib ang ama sa sobrang gulat. Samantalang si Abyog naman, nakatulala at kita sa itsura ang pagtataka. Nay, Tay, ano po bang nangyayari? Bakit kayo ganyan kumakatitig na parang nakakita kayo ng sobrang nakakatakot? Tsaka nasan yung multo? Wala naman po eh. Wika ni Abyog. Anak, ikaw ang napagkamala naming multo. Ano ba't bigla ka na lang lumitaw? Hindi ka naman namin nakikita. Sa halip mga bakas lang ng tubig sa sahig at kaunting putek. Tugon ni Tatay Abraham. Nang mga sandaling yun, nakatayo pa rin si Abyog. Hawak ang isang galon na butas na dapat sana'y papalitan sa kusina. Lumapit ang tatay ni Abyog. Kinapakapa ito at tinitigan ang buong katawan. Hindi namang gumagalaw si Abyog hanggang sa tumingin ang ama kay Nanay Lolita at sinabi na baka naengkanto si Abyog at kailangang madala sa isang manggagamot upang ipasuri. Sa araw ding yun, dinala si Abyog sa bahay ng manggagamot. Humupa na ang ulan at karga siya ng ama at nagmamadali papunta sa kalapit na manggagamot. Kasama din si Nanay Lolita. Sa sunod na baryo lamang ang tirahan ng albularyo at sakto namang pagdating nila ay naroon ito. Nakahanda sana sa pag-alis dahil may pupuntahang okasyon. Kagad namang sinalaysay ni Tatay Abraham ang mga nangyari. Pinapasok sila sa bahay ng manggagamot na si Jose. Ngunit kapansin-pansin ang mga tingin ng matandang manggagamot na tila namamangha kay Abyog. Yun bang nakangiti pa ito? Dilat na dilat ang mga mata habang nakatitig sa bata. Nang mailapag si Abyog sa papag na kawayan, walang pag-aatubiling sinabi ng manggagamot. Wala naman siyang sakit at hindi naman naengkanto o napate o anuman. Bata, ano ang dala mo? Ano ang nakuha mong gamit? O, huwag kang magkunwaring nagtataka. Kayo ang mga magulang tama. Ramdam ko ang anak nyo na meron siyang kakaibang katangian. Marahil dahil sa nagpunta kayo sa akin, malakas ang paniniwala nyo sa kakaibang bagay. Ang anak nyo ay nabiyayaan ng bertud na mahira lang makita at ipagkaloob sa isang tao.
Bata, maaari bang makita ko ang bato? Pagpapaliwanag ng manggagamot na siyang ikinagulat ng pamilya. Maski si Abyog, gulat na gulat at halatang nag-aalinlangan sa matanda. Natatakot ito dahil nag-iba ang titig nito sa kanya. Teka po, huwag niyong po akong hawakan. Anong gamit po ba yung sinasabi ninyo? Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Abyog. May nakuha ka na galing sa kalikasan, tama ba? Isang bagay na may kakaibang katangian at napasa sa iyong katawan. Wala ka bang naaalala na meron kang napulot? Wala ka bang napapansing kakaiba sa sarili mo? Tugon ng manggagamot. Napakunot ang mukha ni Abyog. Tumingin sa bintana at kita ang malalim na iniisip. Meron po. Isang bilog na parang hulin. Nakita ko po doon sa likod ng babuyan namin. Habang nanguhuli ako ng pagong, bigla na lang pong may lumitaw sa putik. Tapos pinulot ko at bigla akong nalubog sa putik. Nagtataka nga po ko kung bakit eh. Matigas naman po yung pinapapatungan kong lupa. Pero biglang naging putik eh. Ayun, nabalot ako ng putik. Tapos hindi ako nakita ni nanay. Kahit nasa harap niya lang ako. Tapos ang bilis kong kumilos. Teka, narito lang sa bulsa ko to lagi. Di kasi ako mapakali. Gusto ko palagi ko siyang dala. Ewan ko kung bakit parang may nag-uutos sa akin. Sandali. Ayan na. Ito po yun oh. Wika ni Abyog. Ipinakita sa manggagamot ang bilog na bagay. Bahagyang napaangat ang balikat ng manggagamot. Huminga ng malalim habang dilat na dilat ang mga mata. Hindi kagad nakapagsalita ang matandang si Jose. Tinitigan pa nitong maigi kung ano ang nasa palad ni Abyog. Yung mga magulang niya naman, nagtataka din ng mga ito. Hanggang sa tumango ang manggagamot at sinabing itikom na ni Abyog ang palad. Dagdag pa ng albularyo, hindi pwedeng mahawakan ng iba ang bagay na dala ni Abyog. Magiging mapanganib dahil gagawing putik ang ibang taong makakahawak nito. Maliban na lamang sa may-ari na walang iba kung hindi ang bata. Ito ay sumpa na mula sa gamit. Kung sino man ang nangangalaga, hindi na ito makukuha sa kanya. Maliban na lamang kung ninais mismo ni Abyog o gustuhin ng batang ipahawak sa iba ng bukal sa loob. Ang tawag sa gamit mo, bata, walang iba kung hindi ang pinakabihira at isa sa pinakamalakas na bertud. Ito ang pinagkakaguluhan noon sa panahon ng rebolusyon. May isang taong may taglay ng kaparehong gamit. Isang rebelde at tinugis pero lahat ng tumutugis sa kanya, mamamatay lang. Ito ay bertud ng putek. Ang paglubog mo nang mahawakan mo ito, isang senyales na pumasok kagad sa katawan mo ang bisa. Tinanggap ka kagad ng bantay ng hindi na kinakailangan ng isang subok. Kaya kayong mga magulang, wag na wag niyong ipapaalam sa iba kung anong meron ang anak niyong ito. Maraming magkakaroon ng interes sa bata. Hindi man nila makuha ang bertud sa kanya, pero susubukan ng bata sa ibang paraan. Ipalagay na lang natin na baka patayin siya. At kapag nabatay siya, doon na pwedeng makuha sa kanya ang gamit. Ang bertud ng putik. Sa oras na makatapak ng putik ang may-ari ng bertud, bigla na lang itong maglalaho. Maski kaunti lang at hindi siya tatabla ng kung anong patalim, baril at orasyon. Basta may putik sa kanyang katawan. Hindi ko inaasahan na bertud ng putik ang dala ng bata.
Akala ko trabungko. Mapanlin lang din yon at magkapareha ng oras sa putik. Nakakamangha. Papantayan kita, bata. Gagabayan kita hanggang sa paglaki mo nang hindi mo isipin ang masamang gawain. Dagdag pa ng manggagamot. Sa hinaba-haba ng pagiging kabilang niya sa kaalaman, ito pa lamang ang unang beses na makakita ng isang tao na napagkalooban ng bertud ng putik. Nadidinig niya lamang at nalalaman kung ano ang bisa, ngunit hindi sa personal. Sinasabi ng mga kilala niyang manggagamot, ginagamit ang bertud ng putik sa kasamaan, pagnanakaw at pagpatay, panglalamang at pambababae. Dahil malakas ang bertud ng putik sa mga babae, mabuti na lamang naibaon ito sa katawan ng bata upang hindi na talaga mawalay sa kanya at ang kahit sino man ay hindi ito mahahawakan dahil nasa loob na ng kanyang katawan. Nagmungkahi pa ang manggagamot na abisuhan lamang siya kung papayag ang mga magulang ni Abiyog na ibaon ito sa katawan. Dahil ito din ang magpapasya kung saan banda at siya din ang gagawa ng sugat. Hindi nakapagsalita ang mga magulang ni Abiyog. Samantalang siya naman, napatulala at malalim ang iniisip. Nasasariwa pa ang mga nangyayari sa kanya na dahil pala ito sa kanyang nakuha. Hanggang sa nagsalita na si Tatay Abraham. Naniniwala ito sa sinasabi ng manggagamot at kung delikado pala ang gamit, pumapayag siyang ipabaon ito sa katawan nang walang makahawak na iba. Wala na bang ibang paraan baliban sa pagbaon sa katawan ng anak ko? Hindi ba pwedeng itago na lang niya? Tanong ni Tatay Abraham. Kung itatago ang gamit, paano kung may makakitang iba? Hindi natin alam ang mga mangyayari. Ang sakin lang, iyon ang perpektong paraan para walang makahawak at walang mangyayaring masama. Alam nyo kasi, para itong isang sumpa. Dahil nasa katawan na ng bata ang kapangyarihan ng gamit at poprotektahan siya nito. Pero ang sino mang magtangka na kunin ito sa kanya, direktang mamamatay. Nasabi ko na sa inyo, kaya wala na akong ibang maipapayo. Bata, Abiyog, tama. Tiisin mo ang sugat na gagawin ko sa'yo. Pagkatapos nun, ikaw na ang magbaon sa katawan mo ng bertud ng putik. Dito sa hita, maganda dahil makapal ang laman. Teka't kukuha lamang ako ng bayabas, sanga at dahon. Ang sanga para kagatin niya dahil sa sakit at ang dahon naman para sa sugat. Wika ng manggagamot. Napatingin si Abiyog sa mga magulang. Nakikita niya itong tumatango habang nag-aalala. Sinabi ni Abiyog na ayaw niyang magpasugat dahil masakit. Ngunit ang sabi ng ama, ito ay para sa kabutihan. Umiyak pa nga si Abiyog na mga sandaling yun. Lumilikot ang mga mata at halatang gusto ng tumakbo. Bigla na lang siyang hinawakan ng kanyang ama at ina. Umiiyak si Nanay Lolita at sinabing tiisin lamang dahil mawawala din naman ang sakit pagkatapos. Para lang sing sakit ng tuli. Anak, nakaya nga ng ibang mga bata na magpatuli Malaki pa nga yung sugat. Ikaw pa kaya, sanayin mo na lang ang sarili mo dahil sa oras na magpatuli ka na, hindi ka na matatakot dahil alam mo na ang sakit. Wika ni Nanay Lolita. Balisang-balisa si Abiyog ng mga sandaling yun. At ilang sandali pa, hinigpitan ng mga magulang ang pagkakahawak sa kanya.
Dumating na din ang manggagamot na si Jose. Dala na ang sanga ng bayabas. Pinangangas si Abiog. Kinagat nito ang sanga. Mahigpit na inipit ng manggagamot ang paa at bigla ang tinusok ng patalim ang hita ni Abiog. Malapit sa kanyang puwetan. Hindi naman sumigaw si Abiog dahil biglaan hanggang sa Kapain mo ang sugat at ibaon mo ang bertod ng putik. Tiisin mo lang dahil may kaunting manhid lamang at sakit. Dalian mo na. wika ni Mang Jose. Nang mga sandaling to, nagsalubong ang kilay ni Abiog. Tila tinapangan ang sarili at nang makapa ang sugat, itinulak niya papasok ang malaholen sa laki na gamit. Dito pa lamang nagsisigaw si Abiog. Habang palalim ng palalim ang gamit, palakas ng palakas ang sigaw niya. Sigaw na hindi yung daing pakinggan. Sigaw na parang galit na galit. Hanggang sa tuluyan ng naglaho ang gamit. Dali-daling nilagay ng manggagamot ang dinikdik na dahon ng bayabas at tinalian ng tela. Pagkaluwa ni Abiog sa kagat niyang sanga, nahimatay ang bata. Nagising na lamang na naroon na sa tahanan. Gabi na ng mga sandaling to, nakikita niyang naghahanda na ng hapunan ang ina. Kinapa niya ang hita. Laking gulat sa sarili kung bakit wala siyang naramdamang sakit. Wala man lang kahit hapdi o pamamanhid. Naabutan naman siya ng ama na galing sa kusina. Nakangiti ito na tila tuwang-tuwa pa habang nakatitig kay Abiog. O anak, diyan ka lang sa mahabang upuan ha. Huwag kang gagalaw. Hindi ka namin nakikita sa ngayon. Nilagyan ng putik ni Jose ang ilang bahagi ng katawan mo para hindi ka makaramdam ng sakit at madaling maghilom ang sugat mo. Maya-maya pa, papahirang ka na lang ng nanay mo at lilinisin para makita ka na namin. Wika ni Tatay Abraham. Hindi na nagsalita pa si Abiog. Alam niyang taglay na niya ang katangian. Hinayaan na lang muna niya ito. Hanggang sa nilinis na siya ng ina. Parang nakahawak lamang sa hangin si Nanay Lolita. Hanggang sa lumitaw na si Abiog at niyakap ang mga magulang. Muli niyang kinapa ang sugat. Wala talagang sakit. Kaya tinanggal niya ang nakabalot na tela at inalis ang nakatabon na maraming dinikdik na dahon ng bayabas. Ayon kay Abiog, maski kaunting galos ay wala. May mga bakas ng tuyong dugo ngunit wala namang sugat. Ramdam niya ang bilog sa loob ng hita. Ginagalaw pa nga ito ni Abiog na parang nilalaro. Ngunit wala na itong nararamdamang sakit. Nang mga lumipas na araw, hindi niya inaasahan ang mga nagaganap. Papaano ba naman? Madalas nakakakita ito ng mga taong paparating habang nakatingin sa kanya. Nasa labas lamang ng bakuran ngunit ang titig ay para bang may gagawin na kung ano sa kanya. Ang problema, hindi niya kilala kung sino ang mga ito. At tuwing gabi, nakakadinig din siya ng iba't ibang huni. Kasabay nito ang pagsigaw ng ama. Mga pwesteng yawa, umalis nga kayo rito sa bahay namin. Doon kayo sa iba mga aswang, mga hayop. Ilang gabi na din kayong nanggagambala ha. Kapag nagpakita lang kahit anino nyo sa akin, hindi ako mag-aatubiling ihataw tong tabako sa inyo. Mga peste kayo. Kilala ko kayo. Bukas pupuntahan ko kayo sa inyo. Wika ni Tatay Abraham. Sinasabihan pa ng ama ang ina na wag lumabas ng tahanan at bantayang maigi ang anak dahil sigurado itong ito ang punteriya.
Kagad na alala ni Abyog ang sinabi ng manggagamot. May magkakainteres sa kanya. Ngunit bakit aswang? Ito ang tanong na tumatakbo sa isip ng mga sandaling yun. Sa totoo lang, takot na takot si Abyog at minsan na lamang lumabas ng tahanan. Sinabihan ito ng ama na huwag makikipag-usap sa sino mang taong lalapit sa kanya. Ang sabi naman ng ina, bakit may magkakainteres sa kanilang anak? Wala namang nakakaalam sa katangian ng bata, maliban na lamang sa kanila. Kaya naman naisipan ni Tatay Abraham na puntahan ng manggagamot na si Jose. Dalawa ang pakay na mga sandaling yun. Ang una, baka trinaydor sila nito at pinaalam lamang sa kung sino-sino ang patungkol sa kanilang anak. At ang ikalawa, magtatanong kung bakit sila inaaswang. Hanggang sa nakarating na ito sa bahay ng manggagamot. Umiling lamang si Jose. Tumanggi na wala siyang binanggit kahit kanino man. Di ba naman sinabi ko sa inyo, maski ako ang gagabay sa kanya. Alam mo, Abraham, kahit sabihin ko pang wag niyong ipaalam sa iba, malalaman din nila kung ano ang meron sa anak ninyo. Lalo na yung magaling sa mga orasyon, kagaya ng mangkukulam, dahil mararamdaman nila ang bata. Higit sa lahat ang aswang. Malakas ang pangamoy ng mga aswang at hindi maipagkakaila na makikilatis nila si Abyog. Bata pa kasi si Abyog. Alam nilang magiging madali sa kanila ang paglipon sa anak ninyo. Pero kung lalaban si Abyog, makakaya niyang patumbahin ang mga nagbabanta sa kanya. Ito ay kung sakaling gagamitin niya ang tapang niya. Isipin niyang hindi siya natatakot at ganadong makipagbunos sa mga kalaban. Walang makakapigil sa anak niyo, maliban na lang kung wala siyang putik sa katawan. Putik ang lakas niya kaya kapag may kalaban, putik lamang din ang sagot. Kahit kaunti lang ang ipahid sa kahit saang parte ng katawan niya. O di kaya, pabaunan niyo siya ng putik at ilagay sa supot. Ito ngayon ang ilalagay niya sa bulsa. Mahabang paliwanag ng manggagamot. Dagdag pa nito, bibisita siya sa bahay nila kapag wala siyang ginagawa para turuan si Abyog ng walang nakakaalam. Umuwi na si Tatay Abraham. Pinaliwanag ang lahat sa anak at diniing kailangan niya ng tapang at huwag matatakot dahil wala namang masamang mangyayari sa kanya. Pagsapit ng gabi, muling bumisita ang mga aswang. 3 lahat at nasa iba't ibang parte ng kanilang bakuran. Inihanda na ni Abyog ang sarili. May batya sa banggera nila na may lamang putik. May nakalagay din sa garapa at ito ngayon ang nasa kanyang bulsa. Ramdam ni Abyog ang kakaibang nangyayari sa katawan. Umiinit ito at lumalakas ang mga pandama. Sa katunayan, siya ang nagsabi kung ilan ang aswang na nasa paligid ng tahanan. Habang si Tatay Abraham naman, hawak ang tabak at hinahamon na lumabas ang mga aswang. Magkakalayo pa ang mga kabahayan sa lugar, kaya mahirap humanap ng tulong. Patuloy lamang sa paghahamon ang tatay ni Abyog at ilang sandali pa, napabuntong hininga ang bata. Winisika ng tubig ang pisngi at lumabas na ng kusina. Bitbit niya ngayon ang batya na may lamang putik at garapa. Naglakad papunta sa baboyan kung saan naroon ng ama. At nang makalapit, nilapag na ang batya at nilagay sa bulsa ang putik na nasa loob ng garapa. Tinanong siya ni Tatay Abraham kung handa na ba ito at sinabing, tapangan lamang ang loob at huwag magpapatinag sa nadidinig na huni ng aswang. Nang mga sandaling to, takot na takot si Abyog. Kahit na sinabi sa kanya na maaaring tulungan siya ng bertud ng putik,
Hindi pa rin nawawala sa isipan ang mga katanungan. Paano na lamang kung hindi gumana? Pero tinataga ni Abyog ang loob at ilang sandali pa. Kumalampag na ang mga tabla na nakahanay sa gilid ng kulungan ng baboy. Ito yung tinutungtungan ng mga magulang sa tuwing pakakainin na ang mga alagang hayop. Mabilis itong pinuntahan ng tatay ni Abyog hanggang sa nagulat si Tatay Abraham nang bumungad sa kanya ang isang lalaking hubot-hubad. May makintab pang balat na parang naligo ng langis at may kakaibang bahong dala. Mas masahol pa sa amoy galing sa baboy. Sumunod naman si Abyog at dito nagsitayuan ang mga balahibo. Nang makita ang nilalang, hindi niya malaman ang gagawin. Nakatingin lamang sa ama habang winawasiwas nito ang tabak at unti-unting nilalapitan ang aswang. Hanggang sa may lumitaw pang isang kaparehong nilalang. Nakahubot-hubad din na isa namang babae. Kapwa nakadipa ang kamay na tila gagamba na susunggab. Nakatitig lamang ito kay Abyog. Patuloy sa paglapit. Hindi natitinag sa pagwasiwas ng tabak si Tatay Abraham. Hanggang sa bigla na lamang sinunggaban si Abyog. Mabilis naman itong hinarang ni Tatay Abraham. Ngunit hindi naging sapat dahil malakas ang aswang. Kaya natumba ang tatay ni Abyog at nalublob pa sa putikan. Samantala, nakailag naman si Abyog. Kumapit sa haligi ng kulungan ng baboy at tumalon papasok sa loob. Nagkakagulo ang mga alaga at sobrang ingay na ng lugar. Naiiyak na ang batang si Abyog. Hindi na malaman ang gagawin. Lumundag papasok ng kulungan ang dalawang aswang. Marahang lumapit sa kanya. Habang papaatras naman si Abyog kaya nasagi pa niya ang mga nagsisitakbuhang baboy. Hanggang sa naipit na sa kanto ng kulungan. At dito na napilitan si Abyog na lumaban. Yun bang ubos na ang takot at napalitan na ng pagkadesperado? Wala na itong ibang matatakbuhan. Kaya lumaban na si Abyog. Umabante at sinalubong ang isang aswang. Ngunit hinampas siya nito ng isang kalmot. Tinamaan si Abyog. Ngunit laking gulat nang hindi man lamang siya nakaramdam ng sakit. Nagulat din yung aswang. Napaatras at makikita sa mga kinikilos na may dinadaing sa kamay. Dito napagtanto ni Abyog ang bisa ng bertud ng putik. Lumakas ang kanyang kuryosidad at bigla ang ginanahan hanggang sa yung isa naman ang nilapitan ni Abyog. Sobrang bilis niyang niyakap sa paa at kinagat ang hita. Napasigaw yung aswang sa sakit at kahit anong hampas kay Abyog ay hindi ito tinatablan. Sa halip, nakakapit lamang si Abyog sa paa at patuloy sa ginagawa. Hinablot siya ng isang aswang, kaya nabitawan ni Abyog yung isa. Bigla din namang may dumating pa na ibang aswang. Ito ang ikatlo at isa ding lalaki. Inakala ni Abyog na tutulong ito ngunit bigla na lang. Sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong magpapakumpiyansa. Hindi kasi kayo naging maingat sa mga ikinikilos ninyo. Ayan, napaghandaan na pala tayo. Hindi nyo na siya kayang patayin. Tara na, umalis na tayo rito. Wika ng lalaking aswang. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Matapos yun, tuluyang naglaho ang mga ito. Lumundag sa kakahuyan. Gumapang na parang gagamba pa itaas hanggang sa naglaho. Naalala kagad ni Abyog ang sinapit ng ama. Kaya sinilip niya ito sa gilid ng kulungan ng baboy. Nakita niyang hirap na si Tatay Abraham at pilit na inaangat ang katawan upang makatayo.
Lumapit si Abyog. Sinuri kung may sugat ba ang ama. Nagtamo ito ng isang sugat sa dibdib. Hindi naman kalaliman, ngunit mahaba hanggang balikat. Aalalayan sana ni Abyog ang ama, ngunit sinabi nitong, "Wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Ano, may ginawa ba sila sa'yo? Ba't bigla na lang silang nagsialisan? Akala ko pa naman napahama ka na." tanong ni Tatay Abraham. Umiling lamang ang bata. Sinabing hindi niya alam kung bakit. Pero nasaksihan niya ang nangyari. Sinabi sa ama na hindi siya tinatabla ng kahit anong pag-atake ng aswang at kinagat pa niya yung isa. Sa kabilang banda, nakasilip lamang sa siwang doon sa banggera ang nanay ni Abyog. Madilim kaya hindi niya alam ang nangyayari at wala na itong ibang nagawa kundi umiyak na lang. Ilang sandali pa, biglang dumating ang manggagamot na si Jose. Ayon dito, kasalukuyan siyang nagtatawas sa isang pasyente. Ngunit iba ang kinalabasan. Mula sa resulta, nagkaroon siya ng kakaibang pangitain. Nakita niyang nalalagay sa peligro ang pamilya nila Abyog. Sinalaysay naman ni Tatay Abraham ang mga nangyari at sinabing maayos naman ang lagay nilang pamilya. Dumagdag naman si Abyog. Baka natakot dahil hindi siya tinatabla ng kahit anong pag-atake. Ang sabi ko naman, hindi ka tatablan. Basta wag ka lang matatakot. Hindi na yung babalik dahil nasukat ka na nila. Maliban na lamang kung may iba pang magtatangka sa'yo. Wika ni Mang Jose. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, naging sunod-sunod na ang subok ni Abyog. Mula sa aswang, mangkukulam at may mga tao ding kriminal. Pero kahit na sino, walang nakasupil sa kanya. Maski anong gawin nila ay hindi nahuhuli at napapatay si Abyog. Dahil sa pangamba, napagpasyahan ng mga magulang na ibenta ang lupa nila sa bukid upang magpagawa ng malaking bahay, yung may matataas na bakod at sapat na proteksyon para sa kanilang pamilya. Dahil malaki ang lupain, mahal nila ito na ibenta kaya maliban sa bahay na naipatayo, nagkaroon din sila ng negosyo, pangmalakihang mag-aalaga ng baboy at ng karne nito. Kaya umasenso ang pamilya nila Abyog. Ayon sa manggagamot na si Mang Jose, may dala ding malakas na swerte ang bertud ng putik. Kaya ginagabayan sila nito sa pamumuhay. Lumipas ang mga taon. Naging isang ganap ng binata si Abyog. Bagamat nakatira na sila sa isang malaki at ligtas na tahanan, hindi kailanman nawala ang pagiging mapagkumbaba. Ang bertud ng putik na nakabaon sa kanyang hita, naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit kasabay ng pag-unlad ng kanilang negosyo sa babuyan, kumalat din ang balita tungkol sa isang hindi tinatablan na binata sa kanilang bayan. Ito ay walang iba, kundi si Abyog. Hanggang sa isang araw, isang matandang lalaki na nagngangalang Don Saturnino ang dumating sa kanilang lugar. Siya ay kilalang antingero na nagtataglay ng kalasag ng apoy. Nakarating sa kanya ang tungkol sa bertud ni Abyog at nais niya itong makuha upang maging pinakamalakas na mangkukulam at antingero sa buong rehiyon. Hindi katulad ng mga aswang na dinadaan sa dahas. Si Don Saturnino gumagamit ng mga sinaunang orasyon. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad si Abyog malapit sa sapa, hinarang siya ng matanda. "Bata,
Hindi lahat ng bagay nadadaan sa bilis at tigas ng balat. Sa harap ng aking apoy, magiging alabok ang iyong putik. Hindi sana ito papansinin ni Abyog. Ngunit bigla itong inatake ng matanda. Dito nagsimula ang bakbakan. Sa unang pagkakataon, nahirapan si Abyog. At sa tuwing susubukan niyang lumapit, naglalabas na matinding init ang anting-anting ni Saturnino na nagpapatuyo sa putik sa katawan ni Abyog. Alam ng binata na kapag natuyo ang putik o nawala ito sa kanyang balat, nawawala din ang kanyang proteksyon. Naramdaman ni Abyog ang hapdi ng mga pasong dulot ng orasyon ni Saturnino. Muntik na itong sumuko nang maalala ang turo sa kanya ni Mang Jose. Ang putik ang kanyang kalakasan. Kaya sa isang madiskarteng hakbang, imbes na umiwas, tumalon si Abyog ng diretso sa malalim na bahagi ng sapa kung saan lampas bewang ang putik. At doon, muling lumakas ang bertud ng putik. At sa bawat pag-atake ni Don Saturnino ng apoy, mas lalong nagpapakita ng bagsik si Abyog. Gamit ang bilis na parang sakidlat, napaikutan niya ang matanda. At bago pa makapagbigkas ng panibagong orasyon si Don Saturnino, nahawakan ito ni Abyog. At dahil ang binata at bertud sa putik ay iisa, dahil sa sumpa ng bertud, ang sinumang hindi karapat-dapat na humawak o makadikit sa kapangyarihang ito nang walang pahintulot ay mapapahamak. Napilitang umatras si Don Saturnino nang maramdaman niya na unti-unting naninigas ang kanyang mga paa na parang natuto yung putik. Sa takot na tuluyang maging estatwa, mabilis itong tumakas at hindi na muling nagpakita pa sa lugar. Matapos ang labanan, napagtanto ni Abyog na ang kapangyarihang binigay sa kanya ay hindi lamang para sa sariling kaligtasan. Ang swerteng dala ng bertud sa kabuhayan ay nararapat lamang ibahagi sa iba. Kaya sa paglipas ng panahon, ginamit ni Abyog ang kayamanan ng pamilya para sa mga sumusunod. Nagpatayo ito ng paaralan na tinawag na San Jose bilang pagkilala sa manggagamot na gumabay sa kanya, upang masigurado na ang mga bata sa baryo may sapat na kaalaman at hindi basta-basta malilinlang ng masasamang tao o kahit elemento. Naglaan din ito ng pondo para sa isang klinika na pinagsasama ang modernong medisina at ang mga tradisyonal na mabubuting paraan ng pagpapagaling na natutunan kay Mang Jose. At panghuli, dahil ang bertud ay nagmula sa lupa, naging advokasya ng binata ang pagtulong sa mga magsasaka. Binibigyan sila ng puhunan at makabagong kagamitan. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad si Abyog, may napansin ito na isang matandang lalaki. Nakaupo sa ilalim ng punong nara. Ang lalaki ay payat, puti na ang buhok, at may hawak na tungkod na gawa sa ugat ng bayabas. Kaagad naman itong nakilala ni Abyog, si Mang Jose, ang manggagamot na nagligtas sa kanya at naging gabay sa paggamit ng bertud ng putik. Matagal na silang hindi nagkikita na matanda dahil naging okupado ang oras sa dami ng ginagawa. Dahan-dahang lumapit si Abyog at lumuhod sa harapan ng matanda. Mang Jose, kayo po ba yan? Ngumiti lamang ang matanda, bagamat malabo na ang paningin.
Abiyog, ramdam ko ang init ng iyong balat. Hindi na nagbago ang bagsik ng bertud sa iyong katawan. Ngunit mas ramdam ko ngayon ang bigat ng iyong kabutihan. Wika ni Mang Jose. Huminto sila sa harapan ng sapa kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan unang nakuha ni Abiyog ang bilog na kulay abo at dilaw. Doon ay muling nagsalita si Mang Jose. Alam mo ba, Abiyog, marami akong nabigyan ng kaalaman tungkol sa mga bertud noon. Ngunit karamihan sa kanila naging mapagbataas. Ginamit nila ang bilis at tigas ng balat upang manakit at maghari-harian. Akala ko mabibigo rin ako sa iyo. Huminga ng malalim ang matanda. Hinawakan ang balikat ni Abiyog. Pero tignan mo ang ginawa mo. Hindi ka naging bilanggo ng iyong kapangyarihan. Sa halip na itago ang swerte sa loob ng iyong malaking bahay, itinanim mo ito sa lupa upang umani ang lahat. Wika ni Mang Jose. Maraming salamat po, Mang Jose. Kung hindi dahil sa inyo, marahil nilamon na din ako ng dilim. O ng mga aswang nung bata pa ako. Ngunit ng gabing yun, payapang pumanaw si Mang Jose sa loob ng bahay ni Abiyog. Napapaligiran ng pasasalamat at paggalang. Kinabukasan, isang milagro ang nasaksihan ng mga tao. Ang puntod ni Mang Jose sa gitna ng paaralan, binalot ng isang kakaibang uri ng putik na kumikinang sa ilalim ng araw. At mula rito, tumubo ang mga nagagandahang bulaklak na hindi kailanman nalalanta. Ipinagpatuloy ni Abiyog ang kanyang pamumuhay bilang isang mapagkawang-gawang tagapagtanggol. Hanggang sa lumipas pa ang ilang dekada. Kahit matanda na rin si Abiyog, nananatiling malakas ang katawan. Sa mga gabing may nanganganib na magsasaka o may batang nawawala, may nakakakita pa rin sa isang mabilis na anino na tumatakbo sa gitna ng ulan at putik. Isang aninong hindi tinatabla ng bala, hindi natatalo ng simpleng orasyon, at may pusong palaging nakahandang tumulong. Naging simbolo si Abiyog ng pag-asa. Ang binata na bagamat may putik sa katawan, may ginintuang puso na nag-angat sa buhay ng kanyang kapwa. Kahit sa pagtanda nito, nanatiling nakatago ang bertud sa kanyang hita. Isang paalala na ang tunay na lakas ay wala sa kapangyarihan, kundi sa serbisyo sa iba. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.